Ayan, hi sa inyo mga ka-taste buds at ngayong araw to, nakabili kami ng kung tawagin nila parang pink salmon belly ata to. So yan yung mahahaba. So ang gagawin naman natin ngayon is ipiprito ko na lang to dahil mukhang masarap to na may breading. Saka marami na rin ako nakikitang nagluto nito, ang ginawa nila is pinirito nila. Yung iba naman sinisigang. Pero sa susunod, bibili ulit ako nito at isisigang naman natin. Pero ngayon, ang gagawin ko muna dito is lalagyan ko muna ito ng breadings. Dahil mukhang masarap to sa sinangag. Lutuin na natin to. So ito mga ka-taste buds, ayan. So meron tayo ditong bowl. Ayan, ito na yung gagamitin ko na haluan. So kukuha tayo ngayon ng toyo. Siyempre meron tayong toyo dito. Ilalagay na natin dito ito yung pink salmon kung tawagin nila. Then siyempre lalagyan natin ng pangmalakasang siling labuyo yan. Ayan, imamarinate muna natin yan. Then lalagyan natin to ng kalamansi. Sama muna yung balat. Ayan. Ganyan lang kasimple yan. Ayan. Then maglalagay na tayo ngayon ng toyo. Huwag namang madaming toyo, tamang dami lang. Ayan, okay na yung ganyan. Kasi ito naman ay isda. So pag niluto natin yan, napakalasa yan. Lagyan natin ibang mga sili pa. At haluin natin to. Dahan-dahan lang sa paghalo kapag ganyan kasi meron tong yung parang palikpik. Palikpik pa tawag din yan. So yun yan. Ayan, imamarinate lang namin to ng 1 oras. Then lalagyan natin to ng breadings. Ayan o. Mga ka-taste buds, ayan na, i-marinate na namin ito ng 1 oras. Lagyan natin ito ng 1 pirasong hilaw na itlog. Astig yan. And syempre maglalagay tayo dito ng cornstarch. Ayan. At paminta. Kukunin ko muna yung paminta. Nakuha ko na yung paminta. Maglagay tayo dito ng tamang dami ng paminta. And maglalagay din tayo dito ng tamang dami ng asin. Hindi na natin masyadong aalatan yan. Okay na yung ganyan. Then imimix lang natin yan gamit itong ating kamay. So siguraduhin nyo lang na naglinis kayo maigi ng inyong mga kamay bago nyo gawin ang proseso ng ganito. Ayan o. Napakasarap na yan. Then ngayon naman ilalagay na natin yan sa harina. Prepare naman natin yung harina. So ayan. Meron ako dito ulit na mixing bowl. Ayan, meron pa tayong isda dito. So ayan. So ang gagawin natin is maglalagay tayo dito ng harina. Then lalagay natin ang cornstarch. So paghahaluin natin yan. Then maglalagay tayo ng paminta ulit. Pero kung gusto nyo pwedeng plain na harina na lang siya. Gusto ko kasi medyo timpladong ganyan. Then hahaluin na lang natin. So hindi na tayo maglalagay ng garlic powder dito. Okay ng onion powder. Pwede na yan. Pinakasimple na lang yung gagawin natin. And then yung i-mix natin kanina. Kaya mix muna natin ng maayos. Ayan. Then ito naman, ito yung kanina, di ba? So ang napakasimple din ang gagawin natin dito. So nilagyan natin yan ng itlog at saka ng breadcrumbs tuloy ng dito cornstarch para dumikit yung ating harina. O, di ba? Ganyan lang natin yung kasimple. And then pwede na natin yung idiretso luto. Solid yan, boy. Ganyan katindi yan. Kaya kung hindi mo pa natatry yung ganitong luto, ano pang ginagawa mo? Subukan mo na kaagad. Ang hahaba oh. 'Di ba? Lagay na natin lahat, ganun din naman 'yan eh. Huwag kang mahiyang ilagay. Yan nga sabi ni ilagay mo kung ano yung kaya mong ilagay. May sili-sili pa yan. Spicy pink tuna belly. Ay, tuna. Ano pala? Salmon pala. Pink salmon belly. Tuna tuloy. Pinasosyal pa eh. Ginabi pang tuna eh. Okay na yung ganyan. Rekta, luto na to. Piprito na lang natin yan. Magpapainit muna ako ng mantika. So, ayan. Nakapagsindi na ako ng kalan. Maglagay muna tayo ng tamang dami ng mantika para sa pipirituhin natin. Magdami-damihan natin ng bahagya. Ayan. Dahil medyo mahaba-haba yun. Okay na yung ganyan. Then, yung sosobra dyan, itatago na lang natin yan para sa susunod na luto natin, magagamit natin. Pero gagamitin natin yan kung magluluto o magpiprito tayo ng isda. Diba? So hindi natin gagamitin yan sa kahit anong karne. Tulad ng baboy, manok, baka. So ayan mga ka-taste buds. So siguro medyo mainit na rin yan. Kaya maglagay na tayo. Ayan. Sana hindi na nanalsik yung ganito. First time lang kasi namin magluluto ng ganito eh. Yan, hinaan natin yung apoy para baka mamaya
yung labas lang yung luto, yung loob hindi. Sarap oh. Mukhang ano to ah. Mukhang pang mabalasikang ulam to ah. Dapat talaga pag nilalagay ito, kailangan tuwid siya para pag nilagay natin sa plato magandang tingnan. Okay na siguro yung ganyan muna. Kasi kung sisiksikin naman natin yan, hindi maganda magiging resulta ng luto. Mga ka-taste buds, subukan muna natin baliktarin. Ayan, isa-isa. Ang ganda pala ng pagkakaluto nito, diba? Solid. Mga ka-taste buds, luto na yan. Lalagay na natin yan dito sa mabisang lalagyanan. Medyo patuluin muna natin. Hindi na natin i-rerekta yan sa strainer. Pwede na yung ganyan. Solid oh. Laki. Ganda. Lagyan naman natin yung iba. Same proseso din yan. Papakita ko na lang sa inyo kapag luto na. And then syempre magpa-fried rice din tayo para kumpleto yan. Mga ka-taste buds, ayan. Nabawasan ko na ng mantika pero maglalagay ulit tayo dito. Dahil syempre magluluto pa tayo ng fried rice. Pero bago tayo magluto ng fried rice, magluluto muna ako ng pangmalakasang egg. Diba? Syempre, maganda yung partner. Painitin muna natin yan. Mga ka-taste buds, isa lang na kaagad ang unang itlog. Lagyan ng asin. Perfect. Napaka-perfect naman ang pagkakaluto. Diba? Ganyan-ganyan na natin yan. At luto na rin yan maya-maya. Balik tayo ulit. Oh, yun oh. Lumabas pa yung ano. Solid. Kaya sa lalagyanan, napakaganda ng pagkakaluto ng itlog. Ganyan, masarap pa yung malutong-lutong yung gilid. Next round. Perfect. Hinaan natin apoy. Basta perfect ang pagkakaluto ng itlog. Goods na goods yan. Ayan, luto na yan. Ganda na kulay ng mantika. Yan yung gusto ko. Lagay. Uy! Nakita nyo yun? Bawang. Dagdag tayo mantika. I-brown muna natin ito bago natin lagyan ng kanin. Ayan, ganyan. Sala nga tayo ng sinaing na kanin. Ilapag muna yan. Ganda. Naku, garlic na garlic. Napakaraming garlic.
asin. At syempre, luto na yan. Yan, ganyan kasimple magluto. So, ito yung niluto namin, ano, napakasarap at crispy syempre na, ano pa tawag dito? Pink salmon belly. Crispy pink salmon belly. At 2 pirasong itlog. Sarap yan sa kanin. Bagay na bagay yan sa sinangag na garlic. Eh, no? Kaya kung nagustuhan yung luto namin ito, aba, ano pang ginagawa nyo? Subukan nyo na rin. Ayan guys, oh, sarap. Ito nyo. Ito yung fried rice na niluto namin kanina. And syempre meron din ako ditong biniling fried chicken. Ito yung Kanto style fried chicken. Ang sarap ng ganyan boy. And syempre dalawang itlog. Tingnan nyo naman yung fried rice. Kung gaano kaastig, daming bawang. Syempre ito yung ano. Yan, binukod na rin namin yung iba. Yan. Crispy. Oh, diba? Puro ninyo. Super crispy. Sarap. So, sawang manghang pa yan.